sa mga susunod na mga buwan. So, hindi kagaya ng sa Marawi, nung panahon ni Duterte, nagdeklara ng martial law sa Mindanao. So, dahil sa Abu Sayyaf, at iba pang mga grupo ng mga rebelde. So, after ng gera, makikita natin, naging ghost town ang Marawi. At pagiging ghost town, sabi, hindi naman pwedeng itayo ulit. So, naghanap na lang ng mga ibang lugar para magkaroon ng resettlement. Dahil yung ruin na nangyari sa Marawi, mas better na lang daw gawing tourist destination. At sa ating teksto na pag-alaman ko, yung church ng Efeso, sa panahon ngayon, naging tourist attraction na lang ang church ng Efeso dahil hindi po sila nag-repent. So, seryoso po ang Diyos sa kanila nung sila po ay binarmingan. Modern Ephesus is represented by the town of Selçuk in western Turkey's Izmir province. Located near the ancient ruins, this area is a major tourist destination featuring significant archaeological sites, including the Temple of Artemis and the Library of Celsus. Selçuk served as a base for exploring the nearby UNESCO World Heritage Site. So yun po yung church ng Efeso sa ngayon. So, nagsilbi siyang major tourist destination. At siya po ay nasa loob ng Turkey, sa Izmir province. So, ganun po katotoo nung winabingan ng Diyos ang iglesia ng Efeso. Doon din makikita yung Temple of Artemis na isa sa mga tourist attraction and even the Library of Celsus. So, sana sa mga pinag-aaralan natin, magmula kay Hope at iba pa, magsilbi nawang aral ang nangyari sa kanila. So, yung warning ay seryoso. Kaya sinasabi ng tatanggalin ang kanilang lampstand na wala po talaga ang kanilang iglesia, ang patotoo nila sa buong Turkey at sa buong mundo. At yan po ang babasahin natin ngayon para makakuha po tayo ng aral na sana hindi tayo maging katulad nila na matigas din ang ulo. Muli, umpisa po natin sa panalangin ng ating pag-aaral. Dakilang Ama, kami po'y patuloy ng papasalamat sa inyo sa araw na to na muli na minarapat niyang bawat sa amin na makanig ka sa inyong salita. Dahil tunay nga na sa aming likas na kasalanan, sa aming kahinaan, tunay nga ang gamit sa amin ay patuloy na paalala. Patuloy niyo po kami kausapin, lalo na sa aming mga puso at isipan, upang sa ganon, huwag naman mangyari sa bawat sa amin, lalo na sa inyong iglesia, ang sinapit ng iglesia ng Efeso na aming pag-aaralan ngayon. Patuloy naman yung aming kausapin kung paano nyo rin sila kinausap sa panahon na yun. Patuloy nyo yung pangunawa sa amin kung sino kayo, ang kahalagan ng aming pananampalataya sa inyo at kung sino kayo sa buhay na bawat sa amin. Tuminawa na patuloy namin dinadalangin sa inyo na mabutan niyo ang bawat sa amin na mabutan naman ang sa inyo. Ito po ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, binasa kanina yung Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay yung 7 iglesia na itinuro ng ating Panginoon sa aklat ng pahayag sa Revelation. So, sa 7 iglesia na to, 2 lang ang kinumen at ang 5 ay winarningan. So sana kasama rin tayo sa 2 na yun na kinumen ng Diyos, pinapurihan
dahil sa kanilang mga katangian na natagpuan sa kanilang iglesia, sa kanilang pananampalataya. So ang una natin pag-aaralan ngayon ay ang Efeso. Ang Revelation ay sinulat ni John, the Beloved. So alam naman natin kung sino si John. Siya po yung author din ng Gospel of John. Siya po yung laging nakadikit sa braso, nakaling sa kanyang shoulder. Dahil siya po yung pinakabata. At siya po, hindi na siya po pinakabata, siya po ay pinsanin ng ating Panginoon pagdating sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang side ng nanay. Ang author nito ay si John the Beloved, na kung saan ang pagkakasulat nito, naabutan niya yung pagtatapos ng Roman Emperor, si Domitian. Domitian na nag-reign noong AD 95 to AD 96. At siya po ay sa kakasulat nito, dahil po siya exiled sa Patmos, sa island ng Patmos sa Aegean, doon niya po sinulat yung mga vision na ipinawatig sa kanya ng ating Panginoon. Yung paano siya kinausap through vision. Kaya makita mo yung ang Revelation, pag binasa mo, puro ano yan, puro pangitain. So, marami siyang symbols, pero dapat, sabi nga, pag-iingat kung paano mo siya i-interpret. So, marami dyan, merong dragon dyan na maraming ulo, so marami kang maiwagaan dyan. Kaya iba ayaw basahin, sabi nga ng matatanda, ayaw nila basahin ng yung Revelation, at sabi pa nila, Apocalypse. Salitang Apocalypse na, nakakatakot Apocalypse. Tapos makita mo pa yung mga simbolo na binanggit niya ni John. Pero ang kaganda ng aklat ng pahayag, nandyan lahat yung sinasabi ng pagpapahiwatig ng ating Panginoon sa darating, sa kasalukuyan. So binibigyan tayo ng mensahe kung ano yung mga dapat natin gawin. Sa kabuuan po ang pahayag, ang mensahe lang po niyan, manatili po tayo magpagbantay sa ating pananampalataya. Yan lang po yung kabuuan. Binigyan lang po tayo ng warning na magbantay sa ating pananampalataya. Dahil dadating ang ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Bigla po siyang dadating. Kaya lagi kong panalangin, mahabutan tayo ng mabuti at tapat na naglilingkod sa Kanya. So dito po sa ating teksto, may binanggit po dyan na 7 stars, 7 angels. It means yung leader of the church. At sinasabi dyan yung lampstand, it means the active presence and protection of God. So yung lampstand na yun, yung protection ng ating Panginoon sa isang iglesia. Muli, inuulit ko, ang kausap dito ng ating Panginoon ay iglesia. Hindi po individual dito. Maalala ko dati, yung isa sa mga text case, yung kakatok ako sa inyong pinto at papusukin niyo ako. Yan po yung ginagamit ng mga hindi maalam pagdating sa hermeneutics na ginagamit sa evangelism. Kumakatok ang inyong Panginoon sa inyong puso. Pag di nyo pinabuksan, bahala kayo. Pero mas maigi, pagbuksan nyo at pumasok sa ang ating Panginoon sa inyong mga puso. Hindi po puso ang tinutukoy doon, pinto. Ang pinto po doon, iglesia ang kinakatok. Ito 7 churches na to, ang kausap niya dito, iglesia. Lalo na yung mga leader ng church. Hindi po to individual. So, mali yung gamit ng kung nakakatok sa inyong mga puso. Hindi po ganoon ang gamit nun. Iglesia po ang kausap niya rito. At pag sinabing iglesia, ibig sabihin, sa bawat church, ang Panginoon po ang siyang may-ari ng iglesia. Yung sinasabing, unless the Lord builds the house, we will labor in vain. Ibig sabihin, etong church, even sa bahay nyo, hindi po siya ang bisita. Tayo po ang bisita. Siya po ang may-ari ng tahanan nyo. Siya po ang may-ari ng iglesia.
Kaya ano sinasabi nga, nag-aaral ako sa JML. Pagdating sa worship, pagdating sa sinagamit na kanta, even yung sinasabi nga pagbabasa ng Biblia, di ba ang sabi nga ng mga Baptist, ang kanilang Biblia ay, ano lang, King James Version. Kasi ito raw ang inspired. Kaya pagdating sa mga awitin, ang ginagamit, yung mga archaic, thou, thee, thine. Pero pagdating nga, sabi nga, nung dinidepensa ko yung worship, sabi ko, even contemporary na awitin, yung mga bagong awitin ngayon, hindi lang yung makaluma, pwede rin sa church na gamitin, as long na siya po ay sound doctrine, sound theology, at nandun yung sovereignty of God. Hindi yung sovereignty of man. So it's either na classic or contemporary worship ang awitin natin, as long na ito ay sentro ng Diyos. So ano ibig sabihin? Dito yung kausap ng ating Panginoon, itong iglesia. Lalo na yung mga leader. At ang sabi nga, kung siya ang nagpapanatili ng lampstand, siya rin ang pwedeng magtanggal. Kaya pagdating sa awitin, babalik ulit sa pagdating sa awitin, hindi ikaw ang sentro. Hindi ang emotion mo ang kinikiliti. Karamihan ng classic, makita mo, lahat patungkol yun sa Diyos. Hindi yan patungkol sa iyo. Kaya magiging problema sa iglesia, pag nawala na yung sinasabi nga may-ari ng iglesia at ikaw ay parang labas-pasok na lang sa bahay. Biruin mo, ikaw yung bisita. Pero labas-pasok ka na sa bahay, hindi mo na iniintindi kung sino yung may-ari. Kaya nga, unless the Lord builds the house, lahat ng ginagawa natin, lahat in vain. Kasi, nagiging self-serving na tayo. Hindi na natin siya pinaglilingkuran. At ang sabi pa nga, nung inaano ko yung worship na yun, beauty is in the eye of the beholder. Ngayon, pagdating sa pag-awit, pagpili natin ng awit, ang beauty nasa eye of the beholder. Sino ba yung merong mata? Kaya pagdating sa pag-awit, ibig sabihin, ang pag-awit natin, dapat kung ano yung nakakaluwalhati sa kanyang pag-awit, hindi yung nakapag-ano ng emotion natin. Yung self-serving na, yung awitin natin na nagiging malasigla ka na, masaya ka na, napaindak ka. No! Ang awitin natin kinakanta, patungkol yan sa Kanya. Kung ano yung maganda sa Kanya, yun ang awitin natin, hindi kung ano yung maganda sa'yo. Ganyan din po yung sinasabi dito sa iglesia na to. Kadalasan ang ginagawa na nila, patungkol na sa kanila, hindi na kung ano yung nakakalugod sa Kanya. At ang mabigat dyan, yung sinasabi nga rin, nawala na yung pag-ibig nila sa umpisa. Dati siya ang sentro ng kanilang paglilingkod. Ngayon, ang paglilingkod nila, sila na yung sentro. Okay, tingnan natin sa verse 1. Walking in the midst of the seven lampstands. Ano ibig sabihin? Pagdating sa iglesia ng Efeso, ibig sabihin, nandun yung close monitoring. Nandun sa kanila, nakababad ang Panginoon. Hindi siya bisita. Tayo ang bisita. Siya ang may-ari ng iglesia. Kaya makikita mo sa Amerika, meron pangalan ng church, nasa pangalan ng kung sino yung pundador eh. Nakuha nyo? Jason Sorbano Church. Genrich Church. Ganun sa Amerika eh. Naaalala nyo, may mga pangalan na ganun sa church, sa Amerika eh. Nasa pangalan nung nag-umpisa. No, ang church na to ay kay Kristo. Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Hindi yung church na yun na sinasabi ko ah. Ibig sabihin, siya yung nagmamay-ari. Tayo lahat ay bisita. At ang sinasamba natin, siya. Ngayon sabi rito, walking in the midst of the seven lampstands. He is the living King who gathers, defends, and judges His church. Kaya sabi nga, ang kapangyarihan ng iglesia, hindi sa leader.
hindi sa pastor, hindi sa elder, hindi sa deacons. Ang kapangyarihan, ang authority natin ay nandun sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinalita ng Diyos, ito ang ating pagbabatayan ng ating pananampalataya. Hindi nakabase yan sa leader. Kaya sinasabi nga, siya yung nagdedepensa, siya rin ang mahatol sa kanyang iglesia. Meaning, the church is not autonomous. Yung sinasabi, kumikilos tayo na walang Kristo. Magiging ano yan, Christless church. Christless Christianity. Ibig sabihin, hindi pwedeng maging autonomous. Yung pinaglalaban ng Bangsamoro, dapat nakabuod kami. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang nagmamayari ng iglesia, si Kristo. Binili niya yan ang sarili niyang dugo. Its life depends on Christ's presence. Kaya every time nakikilos tayo, laging nandun si Kristo. Kaya sabi nga, bakit binabanggit yun? Naglalakad siya in the midst. Kasi eto pumapasok na. Church was praised for its hard work. Verse 2. Pinokomend niya ng ating Panginoon ang iglesia ng Efeso. Bakit niya kinokomend? Tingnan natin ulit. I know your works, your toil, and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles, and are not, and found them to be false. Imagine nyo, pag hindi po tayo marunong kumilala ng mali at tama, bula ang propeta, bula ang guro, labas-pasok sila sa iglesia natin. Sabi nga, nung naalala ko si Pastor Dong, naalala niyo si Sam? Si Sam? Yung pinag-iwalay yung Jesus sa Kristo. Naalala niyo yun? Kasi alam ko ready yung church. Kaya nga nag-react kayo. Ang mabigat, pag hindi ready yung church, inimbitahan ko si Sam dito. May papalakpak din kayo. Bagong mensahe, bagong revelation na tinuturo nito. Mali pala yung tinuro sa amin dati. Yun. Sumpahin niyo ako pag dinala ko rito na hindi kayo handa. Pero yung mga nag-visit sa inyo, ibig sabihin, handa kayo pagdating sa doon, ganun mga turo. Alam nyo kung ano yung mga bulakan. Ano yung mga maling turo at kung ano yung tama. Ganon din nangyari sa Efeso. Napatunayan nila na sila ay mali ng mga apostles. Na mali ng mga tagapagturo. At sabi, and I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. So makita mo, yung commendation sa kanila, sa kanilang matinding laban, lalo na sa doktrina na naging mapagbantay sila, hindi sila nang hinawa. Hindi sila, ano yung sinasabi nga, sumuko. So walang sukuan. Dadating ang laban natin, hindi lang sa doktrina. Kinumiyan natin. Mararanasan na natin yan. Yung mga binibili ko, it's either na nagsarado na sila para babalik uli sila. Kasi diskarte nila yan. Para yung dati nilang stock, nasabihin bago na yung stock nila ngayon, magkataas na silang presyo. Kaya nagsarado na sila. Darating ang time, maraming establishment ang malulugi at magsasara. Subukan nyo meron pa rin nag-exist na sanggupsal ng unli. Dadating ang time, wala nang unli. Yung mga convenience store, dadating ang time, wala nang stock yan. Kasi kung nagbabantay kayo, ang binabanata ng Iran, lahat ng oil deposit. Lahat na ng oil deposit, yung mga angkat pa, hinaharang nila sa Hormuz, yung pinakadaanan. Yung mga barko, pinapasabog nila. Kasi gusto nila tumigil na ang Amerika. Kaya hina-hijack nila ng mga oil tanker. So, totoo po yung sinasabi ko, hindi natatalon niya ng 150 ang crudo. Hindi na niya aabot ng 200. Bakit? Kasi nagkakaproblema na sa stock. So, yung Japan, nagbigay pa ng kanilang stock. Para sa luwan pa, para magamit. Doon tayo bibili. Eh, paano kung naubos na rin yung stock na yan?
Yung dati kang nagta-tricycle, papuntang Talipapa. Maglalakad ka na ngayon. Yung mga dati nilang inaapi na mga e-bike sa e-trike, sila yung magiging siga ngayon sa kalsada. Yung mga sasakyan na gasolina, di crudo, nandun na lang yan sa garahe. Ang sabi pa rito, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Pwede palang mangyari sa isang iglesia. Yung naging sound doctrine, meron sa sound doctrine, meron sa daladalang orthodox, meron sa daladalang confession. Ang nagiging problema, nawala yung kanyang unang-unang pag-ibig. At ang unang-unang pag-ibig dito, kung ano yung meron siyang pag-ibig sa kanyang tagapagligtas. At ang mabigat, pag nawala yung first love mo kay Jesus Christ, even yung domino effect niyan, yung pag-ibig mo rin sa yung kapwa, mawawala rin yan. Bakit? Para ka na lang robot. Naranasan niyo na ba yung nananalangin kayo hanggang sa nakatulog na kayo? Yung mechanical, na mananalangin ako bago matulog. Panginoon, ganyan. Hanggang sa nakatulog ka na. Ano ibig sabihin nun? Mechanical na. Ganun ang nangyayari sa kanila. Nagbabantay sila, hindi sila napapagod, pero yung mga ginagawa nila, nawala na yung focus nila kay Kristo. Wala na yung puso nila kay Kristo. At kung wala na yung puso nila kay Kristo, nawala na rin yung pag-ibig nila sa kanilang kapwa. Parang iglesia ni Kristo, parang sina Soriano, ang galing nila magbantay ng doktrina. Pero nasasaktan na nila yung mga taong tinuturuan nila ng tamang turo. Wala nang pag-ibig. Yung sinasabi nga yung scripture, ang gamit niyang pag-rebuke. Pero pag nire-rebuke mo siya, dapat kinokorek mo rin siya. Pagkatapos mo siyang paluin at sampalin, hihimasin mo naman siya para ituwid siya sa tamang turo. Ganun ang gamit ng scripture, pero sa kanila hindi. Nanalo sila sa debate, pero nasaktan naman nila yung kabilang parte. Kabilang partido. Hindi nila na-win. Ang scripture, ginagamit yan para ma-win mo ang isang tao. Hindi para itaboy siya at para ipakita mo na mas magaling ka at ikaw yung sikat, papalakpakan ka ngayon. Napaya mo yung isang tao. Ganun ang nangyayari sa kanila. Napapatunayan nilang tama sila, dala-dala nila yung turo, pero nasasaktan nila yung ibang tao. At ang mabigat dyan, nasasaktan din ang ating Panginoon. Naalala niyo yung ginagawa ni Saul? Paano siya nahinarap yung ating Panginoon sa Damascus? Ang sinasaktan niya na, ang pinipersecute niya na, yung iglesia. Dahil nasabi ng ating Panginoon, kala na kasi yung ginagawa niya para i-persecute yung mga kulto. Pero anong nangyari? Sinabi ni Kristo, ako ang pinipersecute mo. Kaya nalaman ni Saulo na ang Panginoon pala ang kanyang pinipersecute. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, sa iglesia, ganun din ang ginagawa mo sa akin. At si mismo si Jesus na nagsabi, pag binigyan mo ng isang tubig yan, binigyan mo rin ako. So nagre-reflect yung dalawa. At sabi pa rito, remember therefore from where you have fallen. So pinababalikan siya. Mula kaya sinasabing, you have forgotten the first love, your first love. Kasi binabalik uli siya sa nakaraan. Paano siya nagsisimula? Paano ka nagsimula? Kadalasan ng mga tao ganyan eh. Naging basurero siya, naging labander siya. Yung yumaman, hindi na makabalik sa nakaraan. Tumaas na, lumaki na yung ulo, naging mayabang na. Pero hindi niya alam kung saan siya nagsimula. Ganon din ang binabanggit dito sa Aklat ng Efeso. Alalahanin mo kung kailan ka, saan ka bumagsak, saan ka nang galing, saan ka lumagapak. At sabi pa rito, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. So makita mo, sabi nga yung iba rito, tatlong R dito eh. Remember, repent, and redo. Gawin mo ulit kung ano yung ginawa mo sa simula.
Yun yung sinasabing solusyon dito. Pero ang nangyari dito, yet this, you have made the works of Nicolaitans and which also I hate. So, Nicolaitans dito, ito po yung sinasabi nga, mga nagtuturo ng immorality. At ang sabi, yung Nicolaitans dito, yun po yung isa sa mga deacons ng chapter 7 ng Acts. Chapter 6 or chapter 7 ng Acts. Isa sa mga 7 deacons, si Nicholas. Dahil po siya ay umiwalay na at nagtuturo na ng immorality, sila po yung sinasabing sumusunod sa kanyang turo, mga Nicolaitans. At sabi, kinamumuhayan ko yan, at nakita ko kinamumuhayan mo rin yung turo nila, yung immoralidad. And verse 7, he was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Makinig. So makita mo, napaka-seryoso ng ating Panginoon dito. Kung napaka-seryoso siya, kasi ganito rin ang napakasakit na mangyayari pag hindi ka nag-repent. Yung sinasabing 3 R, remember, repent, and redo. Kung anong ginagawa mo simula, gawin mo ulit. So yung sinasabi nga, ang Ephesian Church, para sila mga watchdog, doctrinal watchdog. They expose false apostles at hindi sila napagod. So yung ating pag-aaralan ngayon, meron pong 2 punto. Ang ating title, Rekindle the Love. Yung sinasabing pag-ibayuhin mo ulit yung pag-ibig na meron ka sa umpisa sa Panginoon at sa iyong kapwa, lalo na sa inyong iglesia. Ang mga reform po, lalo na yung mga begito, ang tawag po namin dyan, advocation. Yung mga mapupusok dahil nga na sila na reform eh. Kaya ang dating sa kanila may yabang. Kalimutan ko yung salitang cage eh. So sila po yung sinasabi nga na napakapusok, mainit. Kaya makita mo, mangyayari para silang Iglesia ni Cristo, El Soriano, para maitaas ang sarili niya at mapatunayan tama siya, nagiging mayabang sila. Kahit ano pa mangyari, mapahiya ka o masaktan ka, wala silang pakialam doon. Watchdog eh. Mapagbantay sila. So, ganun din po yung mga taga-Ephesian Church. Hindi sila napagod sa ipaglaban ng tamang turo. Pero yung sinasabi nga, nawala yung kanilang first love, yung agape. Dalawa po ang nagtuturo ng love. Si Pablo, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, without love, everything is meaningless. Everything is worthless. Kahit na magsulugin mo pa ang sarili mo sa apoy at i-sakripisyo yan, maging martyr ka, without love, it is meaningless, it is worthless. Pagdating naman kay John, siya yung nagturo ng pinakamaraming love. 1st, 2nd, and 3rd John, puro love ang patungkol dyan at ang mabigat dyan, markado si John na sinasabing one another. So nakita ko yung ano ibig sabihin ng one another sa sa Greek. So hindi ko na ilipat. So yung sinasabi nga, napakahalaga ng pag-ibig pagdating sa iglesia. Pwede ka palang maging orthodox, pero hindi ka naman gumikilos ayon na sa pag-ibig. Gaya ng nangyari sa Efeso. Kaya yung sinasabi nga, rekindle the love. Pag-ibayuhin, pag-abuyin uli natin ang ating pag-ibig. Yun yung mensahe ng ating Panginoon sa Efeso. At ang sabi, meron 2 punto na kinuha ko. 2. The vigilant church and the kindless church. So madalas kasi ginagamit loveless church. So ginamit ko kindless church. The vigilant church and the kindless church.
So, yung kindness ay as in kind. Walang kabaitan, pero more ang ginagamit yan. Mas applicable daw yung kindness sa loveless. The kindling, the love. Unang punto, nakita natin, nandun lahat yung commendation ng kanilang pagiging watchdog, yung kanilang guardship, yung hardworking nila, yung endurance, and sinabi nga, intolerance, condemn sa mga evil men, sa mga false apostles. Nandun yung commendation sa kanila pagdating sa doctrinal truth, pagdating sa apostles. At sinasabi nga rito, kahit pala doctrinally sound ka and active in service, yet still fall in primary calling to love Christ. Doctrinally sound and active in service, yet still fall in its primary calling to love Christ. So yun sinasabi nga na malita natin. Unang-una, a vigilant church. Verse 1 to 3 and verse 6. Bakit? Yung love kasi na sinasabi ni Kristo rito, dapat transforming love. Kaya nga sabi nga, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. A Reformed church is still reforming. Ecclesia Reformata, a Reformed church, still reforming. Semper Reformanda. A vigilant church. The gospel we receive is not merely academic, but spiritual and transforming. Kaya sinasabi nga, a transforming gospel. Patuloy na lumalago, patuloy na binabago ng gospel. At ang gospel po, yan po yung sinasabing biyaya ng Diyos sa bawat mananampalataya kay Kristo. Yung hindi natin kayang gawin, ginawa na ng Diyos. Kaya sabi nga, dapat daw yan ay transforming gospel. Hindi ka lamang vigilant church. Pwede palang maging yung sinasabi nga ng cold orthodoxy. Parang ang isang matalinong tao, pero wala ng puso. We are only focused on building, structure, tradition, or intellectualism. Doon na yung focus natin. More on building na tayo. More on structure na tayo. Mas gugustuhin ko pa yung maliit na church na walang magandang building, pero ang dami niyang charity works. Sa kalsada, mga street dwellers, even sa prison, even sa mga eskwelahan, mas gugustuhin ko pa yun. Hindi kaya dito, sabi na, nakapokus na ang iglesia mo sa pagpapaganda ng iglesia, pero nawala na yung first love. Nawala na yung mga ginagawa natin para sa ating Panginoon. Yung sinasabi nga, magbigay ka lang ng isang basong tubig eh. Ginawa mo na yan sa akin. Yung sinasabing nandun na yung focus natin sa tradition and even sa sinasabing ng orthodoxy. Kaya nga sabi, called orthodoxy, malamig na. Hawak natin tamang turo kasi wala nang puso. Alam niyo ba bakit sikat ngayon siya, no? Yung tennis player natin, si Alex Ayala. Kasi dalawa eh. Nakita sa kanya yung puso. At yung mga Pilipinong nanonood sa kanya, lagi binabanggit puso. Kaya mga basketballista natin, ano pangalan ng mga natin, basketballistang player natin? Gilas. Laging puso. Bakit sikat na sikat ang Ginebra? Kasi makita mo kahit seconds na lang, 1 punto, 2 punto, ang lamang. Nananalo pa sila. Kasi hindi nawawala yung puso. Kaya kasabi, pagdating sa Gilas, kailangan may puso. Ganun napakalaga, pagdating sa isang Kristiyano, hindi pwedeng mawala ang puso. Kasi magiging mechanical na lang tayo. Nakakasin niyo ba even sa panalangin? Ang galing mo manalangin pero wala ng puso.
Nawawala rin sinasabing ganyan yung pagiging dependent natin kay Jesus Christ. Kumikilos na tayo ayon na lang sa ating sarili. Hindi natin maaalala na tayo lahat yung sinasabi dito na alam mo ba kung saan ka nang galing? Saan ka lusak, sa putik galing? At ang sabi dito, binili ni Jesus Christ, hindi dahil sa biyaya na galing sa Kanya, hindi ka aahon. Ngayon nung umahon ka na, hindi ka na nakadependent sa Kanya. Hindi ka na nakaasa sa biyaya. Kumikilos ka na ayon sa sarili mo. Wala kang pinag-iba kay Eva at Adan. Gusto nila, kumilos na sila ayon sa kanilang kagustuhan, hindi na sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto nila magkaroon ng karunungan para mamuhay na sila ng sarili nila. Ganito din yung Epeso. Nandun na sa kanilang karunungan, pero namumuhay na sila ng independent sa Diyos. At ang mabigat pa dyan, lumalabas pa, not literally, ikaw na yung bisita, pinalalabas mo pa si Kristo sa bahay mo at sa iglesia. Hindi po literal. Ang ibig po silang sabihin, kumikilos ka na ng independent sa iyong Panginoon. Huwag nating kalilimutan na ito ay kanyang iglesia. Hindi natin ito iglesia. He is the owner and we are the visitors, guests in His house. It is His church. It's not ours. Sinabi na ni Pablo sa unang Korinto chapter 13 verse 2. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 1 Corinthians chapter 13 verse 2. But have not love, I am nothing. Sinabi niya rin sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, this knowledge puffed up leads to arrogance, but love builds up. Ano sabi? Knowledge puffed up, but love builds up. Ang ibig sabihin, love is deemed greater than all spiritual gifts, temple against eternal. Knowledge pop up, yung sinasabi yung karunungan mo na mag-lead sa'yo sa pagiging mayabang. Kaya sabi knowledge pop up. Kasi ang karunungan, pwede kang maging mayabang. Pero ang pag-ibig, siya ay nag-build up. Sa tatlong tinuro ni Pablo na graces, faith, hope, saka love. Love lang ang eternal. Bakit? Kasi pag dumating na ang ating Panginoon, yung faith magkakaroon na ng kaganapan. Yung pag-asa, magkakaroon na ng kapatlimit. Pero yung sa graces na tatlo, love na tinuturo ni Pablo, magpapatuloy eternally. Kasi pananampalataya, pag nagkaharap-harap na tayo, second coming, hindi na yung faith. Yung hope, magkakaroon na ng fulfillment. Pero yung sa graces na tatlo, yung isa lang ang magpapatuloy. It's love. Without love, everything are worthless. Sabi ni Sakunen, without love, even good works become meaningless. Totoo po yun. Everything magiging meaningless without love. Sabi ni John Stott, they have fallen from the heights of their devotion and has descended in the plains of mediocrity. Ano ibig sabihin? Kung paano sila tumaas sa kanilang devotion,
Pero without love, ganun din po sila lalagpak. Dahil sa kawalan ng pag-ibig pagdating sa gawain sa iglesia. Ang hamon sa atin, we must maintain our orthodox action, especially our confession, without losing heartfelt. Ibig sabihin, dapat yung dalawa na yun sabay. Greater responsibility, greater power means greater responsibility. Pag nandun yung karunungan, nandun din ang ating accountability and responsibility. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Hindi pwedeng maiwan. Kaya kung paano tayo pinagkalooban ng karunungan ng tamang turo, mas more na dapat din tayo magkaroon ng tamang pamumuhay. Nakuha nyo? Hindi pwedeng one side lang, hindi pwedeng maging pariseyo lang tayo dito sa iglesia. Nasa sound doctrine kami, may confession kami. Nasa Westminster confession kami. No! Ang sabi, pag walang pag-ibig, everything is worthless and meaningless. So we must maintain our orthodox and even sinasabi nga, pag-ibig natin sa ating Panginoon. We must ignite or stir up the passion we have on the start of our conversion and maintain love for one another. Hindi yung parang, na lang tayo rito, mga paraseyo na lang tayo rito sa loob. Yung wala na tayong pakilamanan. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa ating mga kapatid. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa ating kapitbahay. Busog na busog tayo sa gospel. Pero hindi nakaka-extend yan sa ating kapitbahay. Bakit ikaw lang ba nakakailangan ng gospel? Ikaw ba ang kailangan lang ng kaligtasan? Alam mo, kung nasa tamang turo tayo, kung tapat tayo, dapat pagkatiwalaan din tayo ng ating Panginoon, mga kaluluwa. May nakapag-pray ba sa inyo na, Panginoon, sa pagiging tapat namin, sa inyong salita at pangangaral, pwede nyo na po ba kami pagkalooban ng mga kaluluwa na aming aalagaan para mas lalo ang sinasabi nga yung Great Commission? Para lahat ng aral nyo may turo din namin sa kanila. At ganun din ang gawin nila sa kanilang mga kapwa, sa kanilang kapitbahay, ipangaral din ang inyong salita. Napansin nyo ba yun? Nakapag-extend ba yung pag-ibig nyo sa labas? Baka maging katulad tayo ng peso. Ang dudulong lang nila sa loob, pero wala na yung pag-ibig sa kanilang kapwa. Nabanggit ba rito na naging sa pagiging tapat nila, nakapag-share sila ng gospel sa labas? No! Naging watchdog lang sila. Naging magpagbantay lang sila sa mga maling aral. Pero yung tamang aral, dapat nandun din yung tamang pamumuhay na ibibigay din ba nila sa labas yan? Sa pamilya mo, na-share mo ba yung gospel? So dapat sabay po yan. Ang mabigat yan, hindi ka na dependent sa iyong Panginoon at sa biyaya. Kasi nga, hindi mo na kailangan ng biyaya kasi namumuhay ka na ayon sa iyong sarili lang. Ayaw mo kasi mag-extend. At ang pag-extend, kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sinasabing biyaya. Pero hindi mo na kailangan, hindi mo na nahanap yun. Even yung pag-ibig sa Diyos, kasi namumuhay ka na ayon sa sarili mo lang. Kampante ka na sa sarili mo lang. Ayaw mo nang i-extend kung ano yung gustong i-extend ng biyaya ng Panginoon sa iba. So yun yung hamon sa atin. Dapat balanse. Kita mo yung mga politika ngayon, napaka-toxic. Kasi wala yung pag-ibig eh. Lahat mayayabang. Lahat marurunong para mag-monopoly nila ang lahat ng katotohanan. Parang sila lang yung katotohanan. Pangalawa, makita natin yung reputation sa kanila. Pagkatapos ng commendation, nire-repute naman sa kanila pagdating sa verses 4 and 5. Kasi bakit? Ang kanilang mga ginagawa na routinary na lang, mechanical. Para silang robot. Para pagdating sa prayer, bilang sa Catholic, yung malaking iglesia, nananalangin sila, nobina.
Nananalangin sila, rosaryo. Hindi po yun ang panalangin na tinuturo ng ating Panginoon. Ito yung panalangin. Ganito kayo manalangin. Hindi yung babasahin mo, kagaya ng nobina, ganun din yun. Ang sinasabi, ganito ka manalangin sa iyong Ama. Laging siya yung siya yung sentro. Siya yung object ng iyong panalangin. Tapos ito yung sinasabi nga na ipapanalangin mo. Parang nangyari, naging nobina na lang. Technical, mechanical, routinary na lang. Parang naalala kong kape. Pagising ng umaga, kanino ka ba gumigising? Naalala niyo yun? Nagmarka yun eh. Kapag dating sa iglesia, kanino ka ba gumigising? Pag gumigising ka ba, ipapasalamat ka, gising ka pa? Mahita mo kung paano mamuhay ang isang tao lang puso. Mechanical. Yun yung napapansin sa verses 4 and 5. A kindless church. Ang kindless church, ang ibig sabihin ng kindless, heartless, unkind, lacking compassion, cold-hearted. Kaya makita mo, malalaman mo ang isang taong malalim sa relasyon sa Diyos. Panalangin. Bakit? Ikaw ba naman napakadalang makipag-communicate sa Diyos? Magiging malalim ka pagdating sa panalangin? No! Malabong mangyari yun. Malalaman mo ang isang taong malalim sa Panginoon. Yung dahil siya ay laging nakipag-communicate, nakikipag-usap sa Diyos. Kahit na nandun sa jeep, sumabit siya. Ano yung panalangin doon? Hindi mo kailangan pumikit pagdating sa panalangin. Panginoon, nawa makarating ako sa aming trabaho ng ligtas dahil maraming umaasa sa akin. Hindi mo kailangan pumikit. Ano ibig sabihin? Ang panalangin, nakikipag-communicate ka sa iyong Panginoon. Eh kung hindi mo ginagawa yun, ano ba i-expect sa'yo pagdating sa prayer? Walang puso pa panalangin mo. Parang ka lang nagbabasa na nobina. Sila ay kindness church, doctrinally sound and active in service, yet still call in its primary calling to love Christ. And sabi, without love, a church can continue to exist as an institution with correct doctrine because it loses its light and its right to represent Christ to the world. Sabi ni James Montgomery Boyce, kahit daw may doctrinally sound ka, may tamang turo ka, nando ka sa orthodox. Pero pagdating sa sinasabing yung without love, hindi ka na magiging institution as representation of Jesus Christ. Hindi ka na nagre-represent sa Kanya. Nagre-represent ka na lang sa sarili mo. Kasi ginagawa mo na isang bagay na walang puso. Imaginein mo, kailangan pa bang mag-lead ng prayer ang isang tao pag kailangan talagang ikaw ang manalangin? Nakakita ba kayo isang Kristiyano na ang tagal-tagal na sa church? Pero nung inassign siya na mag-lead ng prayer, nagtuturo ng iba. Kahit ang evangelism na iba, CCM, na Reformed Church na raw sila eh. Pero nagtuturo pa rin ng prayer. Repeated prayer. Sabi ko, ano ba reform na to? With pagdating sa pag-close ng kanyang ininanyahan po kayo na kung hindi nyo pa kayang manalangin, sumunod kayo sa panalangin ko. Sabi ko, reform na to. Sabi, bakit nagre-repeated prayer pa to? Ano yung ibig sabihin ng repeated prayer? Yung nagngaral ng mabuting balita, sumunod kayo sa panalangin ko. No! Hindi kailangan sumunod sa panalangin kasi ikaw lang, kung ikaw yung tinitanggap mo si Jesus Christ na tagapagligtas mo, kakausapin mo sa puso. Ay, pag-usap ka, hindi na kailangan ng isang tao pa. Kaya yung isang simbahan, nasunog yung iglesia kasi mayroong mga kandila na sinisindahan. Pag sinindahan mo yan, mayroong panalangin para sa'yo. Eh, ang dami gusto ng panalangin. Ang daming kandila. Naiwan yung kandila, nasunog tuloy yung mga kortina sa simbahan.
Kasi ganun yung malaking iglesia eh. Pag gusto mo raw prayer, pag sindi ka ng isang kandila rito, may panalangin para sa'yo. Pinibili yung panalangin. Bakit hindi ka ba pwedeng manalangin sa iyong Panginoon? Kailangan pa bang sundan pa yung panalangin ng pastor para ipanalangin ka sa Panginoon ng pagtanggap mo? Pag ginala sa Kanya bilang mananampalataya ka, at mananampalataya ka ni Kristo, kailangan pa ba ng prayer na susundan mo para manalangin para sa iyo? Nakikita mo, kung mayroong puso si Kristo sa iyo, nananalangin ka mag-isa, sarili mo, hindi mo na kailangan pumikit at lumuhod. Kasi ang panalangin, communication sa Diyos, between you and Him. Hindi mo na kailangan lumuhod. Pastor, paano mo mananalangin? Ang kapitbahay namin naingay. Ang bahay namin, dami bata, ang gulo. Wala akong maprepresuhan para manalangin. Ba't kailangan pa bang pwesto na walang ingay, walang gulo, para makapanalangin sa Diyos? Panalangin sa puso, sa isip lang. Kahit na magulo ang mundo mo sa nangyayari ngayon, makakapanalangin ka pa rin. Makakausap mo pa rin. Yung sinasabi nga, Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin na, pero sa isip mo, Panginoon, alam mo ang kalagayan namin ngayon. Papasok na naman sa kami sa nangyari sa nakaraan, kagaya ng pandemic. Pero dahil alam ko at naniniwala ako sa iyong pagiging makapangyarihan, nagtitiwala pa rin kami kahit na nagkakagulo ang mundo dahil sa nangyayari ngayon. So hindi mo na kailangan ng audible voice. Hindi mo na kailangan ng kwarto na tahimik. Hindi mo na kailangan lumod at pumikit. Communication lang. Kaya sabi nga, doon malalaman ng tunay na mananampalataya kung malalim na sa Panginoon, sa panalangin mo pala mararamdaman, maririnig sa Kanya kung paano siya kadalas nakipag-usap sa Kanyang Panginoon. May puso. So nandun sinasabi nga tatlong R, remember, repent, and redo. At nandun din sinasabi nga sa verse 6, yung warning. If they don't, Christ will remove their lampstand. So yung sinasabi nga, umpisa kanina, nagkatotoo po sa kanila. Yung warning na yun, hindi po sila nag-repent. Nanatili po silang independent, without love, ng church. Ang sabi, unfortunately, the warning was not heeded, but was tragically fulfilled in regards to the Ephesian church. Though the church retained its vigor for several centuries, eventually, the church failed to exist. Hindi po mawawala ang salvation dito. Ang mawawala po rito, yung testimony ng church sa kanyang bayan at sa buong mundo. At ganun po ang nangyari sa Ephesian Church. Yung sinasabing lampstand, yung representation nila as Christian Church na wala. Kasi wala na yung pag-ibig kay Kristo at sa kanyang kapwa. At ang sabi, without love, it is worthless, it is meaningless. Currently, there is no church in Ephesus, and the town itself is a ruin. Sa nangyari po ngayon natin pag-aaralan, sana wag po tayong magaya sa iglesia ng Efeso. Dalawa po ang nagtuturo ng love, si John the Beloved at si Apostle Paul. Kung kay Haring Solomon, everything is vanity, everything is meaningless. Pagdating po kay Paul, ay ganyan. Without love, everything is meaningless. Everything is vanity. Everything is worthless. So bilang mo sa atin, we must not replace the intimate love for Christ by mechanical service and legalism. Huwag po tayong mahulog sa bangin ng kawalan ng pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Alam niyo po yan.
Alam niyo po yung sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo rin po kung ano yung kalagayan niyo. Ito po ay muling warning. Baka naglilingkod ka na walang puso. Kaya even sa family mo, hindi makarating ng gospel. How much more sa kapitbahay mo? Hindi na po kailangan sabihin ng iglesia na i-share mo yung gospel mo. As a Christian na naligtas sa pamamagitan ng gospel, binayaran niyo ba yung taong nag-share sa inyo ng gospel? Hindi. Kasi hindi yan kayang bayaran ng kahit anong kayamanan. Meron dito sa lupa. Babaunin mo yan hanggang doon sa eternity. At kung ganun kahalaga yung gospel na natanggap mo, bakit hindi mo rin siya i-share sa mga taong nakapaligid sa iyo? Incomparable po yan. Immeasurable yung gospel na tatanggap mo. Sana ibigay mo rin yan sa iyong kapwa. So, huwag po natin replace ang intimate love for Christ sa pamamagitan ng ating mechanical service. Even if we are doctrinally sound and unwavering or uncompromising, we are not motivated by a first love, passion for Christ. It is still vanity on the side of the Lord. It's still vanity. So, nag-expect ka ng crown, pagdating sa eternity, wala. Kahit ikaw pa yung may hawak ng orthodox at sound doctrine, but without love, wala kang crown. Kasi ginagawa mo lang yan para sa iyo. It's only a self-serving service or ministry. Called orthodoxy, even combined with hard work, is not acceptable to Christ. True experiential Christianity must unite sound doctrine with fervent love. So makita mo, laging dalawa. Hindi pwedeng yung isa lang. Bakit? Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagbibigay sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig sa Kanya. Hindi dahil sa iglesia, hindi dahil sa pastor. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagpapagal, at kaya tayo nagbibigay dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. As a conclusion, the promise of removal on the lampstand of the Ephesian church teaches us that it is possible to have a perfect doctrine and a strong work ethics, yet lose the heart of the gospel. Active service without love is a state of spiritual decay that requires immediate, active repentance to regain true communion with Christ. Let us rekindle our active love as the very foundation of Christian service, rather than letting duty turn into mere formality. Let us return the affectionate love for Christ, for Jesus, and rekindle relational to His church, and not merely ordinary or mechanical service. Sana magsilbing sa atin ito yung pambulaga, panggising. Baka rutinary ang ginagawa mo, technical line, mechanical, ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya naiiwan yung gospel sharing sa ibang tao. Kasi self-service na. Pag self-service na, nandun pa rin yung pagiging selfish mo at pagiging self-centered mo. Hindi mo na iniisip yung kapwa mo. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Na hanggang ngayon, hindi nakakarinig ng gospel sa'yo. Kung immeasurable and incomparable ang gospel na natanggap mo, bakit hindi mo rin yan i-share o ibigay sa iba? Malinaw sa iyo na conversion ay yun sa Panginoon. Pero ang faithful sharing ng gospel, obligasyon, responsibility, and accountability natin. At ang mabigat dyan, huwag kang iiyak sa libing ng mahal mo sa buhay. Tapos hindi mo man lang siya na-share ng gospel.
Alam mo kung saan pupunta ang mga taong hindi na nampalataya kay Kristo. Alam mo, malinaw yan sa salita ng Diyos, yung katotohanan. Pero ngayon, umiiyak ka. Pero nung nabubuhay siya, hindi mo man lang na-share yung gospel sa kanya. A church that loses its love, loses its true purpose and existence, even if it continues to operate mechanically. Sabi nga muli ni John Stott, they have fallen from the heights of their devotion and had descended into the plains of mediocrity. Mediocrity means equality or something that is not very good, averageness or ordinary. So yung mediocrity, yung parang pa-pesing-pesing ka na, yung kontento ka na sa na-achieve mo. Hindi ka na nag-i-improve. Hindi ka na nagnanasa pa na mas lalo makapaglingkod sa iyong Panginoon. Kontento ka na eh. That's mediocrity. Bumagsak sila mula sa kataasan ng kanilang debosyon at bumaba sa kapatagan ng pagiging pangkaraniwan. And yan yung sinasabi ni John Stott. So muli, 1 John chapter 4, verse 7 to 12. So muli nag-iimbita ang ating Panginoon sa kanyang salita. Indeed, in this is love. Not that we have loved God, but that He had loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Verse 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 1 John chapter 4, verse 10 to 11. In this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Sabi ni John, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So yung alelyon, yung one another, 100 times na ginamit yan sa New Testament. Pag sinabing church, alelyon, one another, it refers to mutual reciprocal action. Gaya ng pag-ibig, love one another. And that's alelyon in Greek, one another, 100 times. True love is agape. Not as humanity's love for God, but as God's initiative in sending Jesus Christ as the atoning sacrifice for His sins. Because God demonstrated this sacrificial love first. Believers are commanded to reflect it by loving one another. So ngayon, para maalala uli natin, ang ating response here is love. I-reminds uli sa atin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa iyo. Baka nakakalimutan mo na kung ano yung ginawa ng iyong Panginoon sa iyo. Gaya ng Ephesian Church. Nakalimutan nila kung saan sila pinulot, kung saan sila nagmula at nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon. It was written by William Rees, a Welsh poet, minister and author, published in 1847 and translated into English and introduced to a wider audience in 1900. The lyrics focus on the magnitude or immense, ocean-like love of God, atonement of Christ on the cross, and the theme of grace. Here is love, vast as the ocean. So muli, tayo pong manalangin. Dakilang Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa muli na ginamit niyo ang Iglesia ng Peso para muli kaming paalalahanan. Tunay nga na gamot sa taong nakakalimutan ay paalala. Never take our eyes off our first love. Huwag mong alisin ang aming paningin sa inyo na aming unang pag-ibig. Nawa ang pag-ibig namin sa inyo ay mas lalong lumago, mas lalong lumakas habang kami po ay namumuhay sa mundo na to na kasama kayo araw-araw. At tunay nga na ang aming pag-ibig sa inyo, patuloy namin gawin ito
personally and corporately as a church. Patuloy po kami naninigluhod, naglulumod sa inyo, nananalangin at nakikiusap. Patuloy niyo nawa na palaguin ng aming pag-ibig sa inyo sa pamagitan ng biyaya na aming natanggap at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam po namin na ang mundo na to ay maraming pamamaraan